But this time, alam na po nila. Mukhang na-orient na po sila o baka naman napanood na nila yung mga video. Eto na nga po. Ito na ho yung binitawan ni Bersamin. Iba na po ang tono. Ngayon, ang tanong dito, nilalaglag niya ba ang kamera? Umiiwas pusoy na ba sila? O baka naman talagang nadulas lang? Kaya yan ang pakisagot dyan sa baba, ma. Kung ano ho ba sa tingin ninyo ang nangyari dito at bakit ganito na ang tono ng Malacanang ngayon. Okay? Panoorin ho natin. Pasok. ES lang po. Sir, may we have your reaction doon sa sinabi ni Representative Ungab na plano niyang dalhin sa Supreme Court itong usapin ng GAA? Hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at saka yung mga similarly minded people. Sir, ba't di niyo po mabanggit si Pangulong Duterte? Pwede niyo naman sabihin, klarong-klaro naman, alam naman ng taong bayan kung sino po yung nagsalita doon. Who would want to put up a challenge. Ang problema natin dyan is, hindi kami. Yun! Hindi kami. Ang tanong dito ay, meron. Di ba? Kasi sabi mo, hindi kami. Mali. Kaya nga tinatanong ko sa inyo mga kababayan, ito po kaya ay nadulas si Sir? May nilalaglag si Sir? O baka umiiwas pusoy lang si Sir? Yun ang ating katanungan dito na kayo ho ang magkukonclude kung ano sa tingin ninyo. Pero ako, first of all, sa opinion kong ito yung pagsabi niyang, and all the same-minded people, alam niyo ho ba yung psychological explanation dyan? By not mentioning PRRD, he is trying na ibaba o di kaya hindi ibigay ang karapat-dapat na honor doon sa tao. Sa madaling salita po, parang para ho siya nasabing, you are irrelevant. You are no longer part of the talk. Pero alam nyo mga kababayan, whether you like it or not, talagang malaking factor talaga si PRRD. Kasi pag si PRRD nagsalita, ang buong gobyerno nayayanig. Yun ang katunayan dito. Pero gayon pa man, si Bersamin parang binaliwala lang niya ang Pangulong Duterte. Okay lang, sige lang. Opinion mo yan, karapatan mo yan. Pero dito sa pangalawa mong sinabing hindi kami, mukhang hindi ka makakalusot dito. Tingnan yung reaction ni Sir, parang tila, sandali. Kaya nga ako may iba akong opinion. Mamaya ako sasabihin sa inyo sa ending. Meron tilang parang nadulas si Sir. Kasi tingnan ninyo, bigla siyang kumabig ng konti. Para bagang nagulat siya at nabitawan niya yon. Pakingge. Ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang. Nako, yun. Kung meron mang pagkukulang. Medyo kabig ng konti. Hindi kami. Pero kung meron man, dali. Pag sinabi mo kasing hindi kami, that is a finished statement. Ibig sabihin po, iyan po ay sapat na. Sapat na ho na ibig sabihin po niyan, meron talaga. Alam niyo sir, wala naman pong problema. Sa totoo lang, mas tanggap pa nga ng taong bayan kung sasabihin ninyong, hindi kami. Hindi kami ang nagbago niyan. Wala kami binabago diyan. At pinirmahan talaga ng Pangulo yan na hindi blanco. Kasi Mr. Sir Lucas Bersamin, Executive Secretary, wala naman pong sinasabi ang aming dating Pangulo na si Pangulong Duterte o di kaya ang kagalang-galang, sobrang daming galang nun at matapang na si Ungab, hindi po siya natitinag na talaga nga namang ang sinabi ho nila ay BICAM report. Wala po silang sinasabi at paulit-ulit na pinapaliwanag yan na ang presidente ang pumirma ng blanco.
Kaya lang, kahapon nga din may statement din hindi ko lang na-emphasize dito yun, nadaanan lang natin. Kahapon may statement din si Escudero na tila iba daw yung para bagang yung pirma niya is parang dalawa, kasi parang dalawang beses magkaiba yung version na dumating daw sa kanya. So sa madaling salita, totoo. Merong version na blanco at nung dumating na ho sa para ito ay ipiprint na ho, ibang version na ho. Yun ho ang sinasabi ho ni Ungab at ni Pangulong Duterte, na meron discrepancy along the way. So sino ho ang nag-fill in the blanks? Walang-wala ho at paulit-ulit na sinasabi ng Pangulong Duterte at ni Ungab na hindi naman po Malacanang. Kaya nga, sir, ako ito, suwestiyon ko lang ito. Kasi may nababasa ako. Alam ko naman, kasi meron din tayong mga kakilala dyan di ba? Alam ko naman na merong tila nagtuturo sa inyo. Hindi ibig sabihin nagtuturo, pinapangaralan. Hindi yun Ibig sabihin, isinesegue sa inyo sisi. Obserbahan nyo, sir. Tila may umiiwas pusoy at inutos nila o niya sa media na ang presidente, tanungin nyo. Ituro nyo sa presidente ang sisi, ganun. O, sa Malacanang kayo magtanong. Parang tila ganyan ang packaging o ang turo sa mga media. Ituro sa inyo ang laban para umiwas sa amin. Pansinin ninyo, hindi nagsasalita. Na dapat siya talaga ang sumasagot. Tama, mali? Umiwas pusoy na si Escudero. Si Grace po, hindi sumasagot. Yung dating co-chairman, hindi co-chairman, chairman ng appropriation, hindi rin sumasagot. Ang speaker, hindi rin sumasagot. May nakita akong video kahapon. Yung bagong chairman ng appropriation. Iniiwasan ng media. Nagmamadali daw, pero hindi naman mukha nagmamadali. Umiiwas sa media. Hindi rin makasagot. Tila bagang ang instruction is tahimik tayo, ituro natin, kayong mga media, ang interviewin nyo, Malacanang. Malacanang ang bugbugin ninyo ng sisi para mag-away sila. Kaya sir, ako, basa ko lang ito. Baka naman ipinapasa na lang sa inyo ang sisi. Baka naman may girian na kayong nagaganap at sa inyo na lahat ng kapalpakan. Di ba? Hindi ho kaya? Ako ito ang mukhang nakikita ko Sa bagay na yan, dahil BICAM report yan BICAM report yan. Bakit nung una, sir, GAA ang sinasabi ninyo? Hindi, hindi naman sa tayo. Pero, sir, di ba ang una, ang nireaksyonan ninyo, wala kaming, hindi blanco ang pinirmahan ng presidente na GAA. Wala siya. O bakit ngayon, ang bukang bibig nyo na, BICAM report? After how many days? Kasi nga, sir, lagi ko sinasabi itong paulit-ulit, lalo na sa mga government official, bago kayong mag-react, pag tinanong kayo, sabi ni ganito ka daw, ganyan bla bla, wag muna kayong mag-react. Kung hindi nyo naman personal na narinig o napanood yung tao nagsasalita. Kasi it's just a matter of one word can change everything. Mantakin mo, GAA yung una ninyo sinasabi na wala kaming pinirmahang blanco sa GAA. Ang tunay naman sinabi, BICAM report. So ibig sabihin, pinalitan lang yung GAA, yung BICAM report ng GAA
para linlangin kayong sumagot kayo ng palaban doon sa nagsabi na BICAM report. Pinalitan yung salita. So yun nga po yung payo natin sa mga government official bago nyo ho ibuka mga bibig ninyo. Dahil ho ang mga media, tarantado po talaga yung mga yan. Para may istorya, hindi kaya may utos sa kanila, para po sila ho ay makakuha ng istorya at makakuha ng sahod doon sa nag-utos sa kanila, itatanong nila ang mali. Kaya ingat po tayo bilang mga opisyal ng gobyerno. Tuloy. Mananagot dyan kung meron mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. Yun. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Yun! Alam nyo naman pala si Ray, bakit kayo ho nag-react noong una? Nag-aa. Hindi po gaa. Kaya nga sir, tamang-tama ho yung siba. Kaya nga sinabi ko ng mga nakaraang araw, sir, I think you are just answering a wrong question. That's why na wrong ang sagot ninyo. But this time, at least tinama nyo na. Wala kaming kinalaman dyan. BICAM report yan. Malinaw na malinaw.